Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, marami sa atin ang hindi nabiyayaan ng magandang love story. Yung iba, pinagkakasya na lang ang mga sarili sa kung anong ibibigay sa kanila ng tadhana. Talakada nila, wala na silang magagawa. Sa madaling salita, no choice. Pero meron namang mga tao na inilalaban ang mga gusto nila. Sila yung mga tao na gagawin ng lahat ng diskarte kaya nakukuha nila ang mga gusto at deserve nila. Popoy at Bitina, ako po si Zia, isang accountancy student at candidate for graduation. Na-discover ko ang tungkol sa Dear MOR nung mag-OJT ako sa isang company dyan sa Manila. Nakatutok kasi ang radio namin sa MOR. At naging topic na namin tuwing lunch ang mga kwento na ine-ere ninyo. Kaya heto, ako naman ang nagpadala ng sulat. Pero hindi tunay na pangalan ang ginamit ko dahil ayokong makantsawan ng mga kakilala ko. Hayaan yung simulan ko ang kwento ko nung kumuha ako ng summer job para mairaos ang pang-tuition ko sa susunod na school year. Masaya ang mga araw ko noon sa trabaho dahil mabait ang mga naging katrabaho ko. Kung tutuusin, para lang kaming magbabarkada na nagkakatuwaan habang nagtatrabaho. Pero ang mas lalong nagpasaya ng summer ko noon ay walang iba kundi ang kaibigan kong si Chan. O Zia, ang aga mo yatang nag-out ngayon. Ha? Hindi naman ah. Alas 5 na kaya. Ay, oo nga no. Lutang na naman ako, sorry. Pero bakit nagmamadali kang umuwi? Huwag mong sabihing dadaan ka pa sa school anong oras na? Ah, hindi. Nagyaya kasi si Chan. Labas daw. Ah, okay. Ano yun? Date? Anong date ka dyan? Kakain lang kami ng kung anong madadaanan sa mall tapos maglalaro sa arcade. Para naman makabawas ng konti sa pagod. O basta, sa susunod na sweldo, wala nang tatanggi ha. Ako, game ako lagi dyan. Itong si Chan lang naman na madalas mag-pass Ngayon lang naman, grabe kayo. Oo, ayan na pala si Chan Saan ba kasi lakad mo? Basta. Sus, may pabusto-busto ko pang nalalaman ngayon Uy, Zia, ready ka na? Oo, ready na yan. Kanina pa nag-aayos ng bagyan Aha! So may date pala kayo ni Zia kaya ayaw mo sumama sa amin. May pabasta-basta ka pang nalalaman. Ikaw din palang mangbubuko sa sarili mo. Oo na. May lakad kami ni Zia. Teka, lilinawin lang namin ha. Hindi yung date, okay? Magliliwaliw lang kami nitong si Chan. Sus, kailangan talaga nililinaw. Ang defensive nyo naman. Ayan, nagsama-sama sa pangasar. Diyan kayo magaling no? Ha? Bakit kasi todo tanggi pa kayo? Ano bang masama sa pagdi-date, di ba? Hayaan na natin sila. Baka hindi lang talaga sila ready pa na umamin sa totoong estado nila. Mga baliw. Ano nga kasi nga aminin namin sa inyo? Magkaibigan lang talaga kami ni Zia. Di ba, Zia? Naku, huwag mo na nga lang pansinin yung mga yan at mukhang pinanganak talaga sila para mang-asar. Hihi, nagkakasundo silang dalawa. Kampihan ng peg, you and me against the world. Ang sweet naman. Che, bahala kayo dyan. Tara na nga, Chan. Ito naman, masyadong pikon. Sige na, enjoy kayo. Enjoy, parang Chan. Ingat kayo ni Zia. Alam na this. Huwag kung saan ang punta, ha? Mga siraulo. Lo, talo na naman ako. Siguro madalas kang pumupunta dito para mag-practice ng ano. Hindi kasalanan ko ba kung weak ka talaga? Wow, makasabi ng week ka, walang preno-preno ha. Pahinga muna tayo? Ay, oo nga. Saan kaya pwedeng pumunta? Parang gusto kong kumain ng waffle. Waffle? O sige, tara. Libre mo? Hello, KKB tayo no, paubos na allowance ko eh. Sige na nga, tara. Kamusta pala trabaho mo sa kiosk? Okay lang naman. Medyo nakakapagod lang kasi ang dami ang customer nitong mga nakaraang araw. Dun sa inyo sa housekeeping, kamusta naman? Same lang din. Medyo nakakapagod kasi ang daming guest.
Iba talaga pag summer, no? Oo nga eh. Ang daming bakasyonista at saka mga nagliliwaliw. Nakakaingit nga sila eh, no? Sana tayo rin, nakakapagbakasyon. Sinabi mo pa. Zia, pwede ba akong magtanong sa'yo? Ano yon? Ah, ano kasi, ay, wag na pala, nakakahiya. Sus, nahiya ka pa. Para naman tayo hindi mag-best friend yan. Sige na nga. Eh, kung halimbawa may nagugustuhan kang tao, tapos hindi ka sigurado kung gusto ka rin niya, sasabihin mo ba sa kanya? Depende sa sitwasyon. Paanong depende? Sige. Magbigay ka ng senaryo. Halimbawa may pinagsamahan kayo. Magkaibigan, ganon? Parang ganun nga. Parang tayo? Ha? Sabi mo, magkaibigan eh. Oo nga, tama. Parang tayo, magkaibigan. Siguro depende sa lalim ng pinagsamahan namin yon. Meron kasing pagkakaibigan na sa sobrang lalim, hindi mo gugustuhin isugal yung pagkakaibigan nyo. Mas gugustuhin mo na lang na itago yung nararamdaman mo para ma-save yung friendship nyo. Okay. Pero kung sa akin nangyari yon, tapos hindi pa naman malalim yung pagkakaibigan namin ng taong nagugustuhan ko, ilalaban ko na, syempre. Yung sa atin. Ha? Anong sa atin? I mean, yung pinagsamahan natin. Para sa'yo, malalim na ba yon o mababaw pa lang? Yung sa atin? Siguro, nasa gitna pa lang. Kasi sa trabaho lang naman tayo nagkakilala di ba? Hindi pa natin masyadong alam yung pasikot-sikot ng buhay ng isa't isa. Pero the fact na nagsishare ka sa akin ng problema mo at napapayuhan kita, ibig sabihin, hindi mababaw yung friendship natin. Sa bagay. Teka, bakit ba ganyan yung mga tanungan mo? Ikaw ha? Siguro may nagugustuhan kang kaibigan, no? Ha? Sino yan? Sino yan ha? Kilala ko? Common friend ba natin? Hoy, Chan! Ano na? Sabihin mo na, dali! Saka ko na sasabihin kapag ready na ako. Sus, ito naman ang bibitin pa. Ayaw pang sabihin. Nahihiya pa ako eh. Okay, sige. Ikaw bahala. Basta kapag kailangan mo ng tulong sa panliligaw, sabihin mo lang sa akin, ha? Akong bahala sa'yo. Oo ba? Ayun pala yung stall ng waffle, oh. Ay, oo nga! O, paunahan tayo makarating rin, ha? Ano? Ready, set, go! Uy, teka! Zia, hintayin mo ako! Bilisan mo kasi! Popoy at Bettina, magpapakaanas na ako sa inyo. Sa totoo lang, ibang nararamdaman ko sa pakikitungo sa akin ni Chan. Mas espesyal yung turing niya sa akin kumpara sa iba naming kasama. Kapag nagpapameryenda siya, tubig lang ang panulak. Pero ang ibinibigay sa akin, soft drinks. Tuwing may magpapapicture o may picture taking, palagi siyang tumatabi sa akin. Alam niyo yung feeling na sobrang halata na pero ayaw mo lang bigyan ng meaning kasi ayaw mong masabihan ng assuming. Ang mahirap pa doon, hindi lang ako ang nakakahalata. Ramdam na rin ng mga katrabaho namin kaya hayon, wala silang tigil sa panunukso at pangangantsaw. Sa totoo lang, hindi rin naman mahirap magkagusto kay Chan. Matangkad siya, gwapo, chinito at napaka-gentleman. Napaka-responsable niya rin sa ACADS. Napaka-ideal niyang boyfriend kung tutusin. Unti-unti na nga akong nagkakagusto sa kanya eh. Kaso, alangan naman ako ang dumamoves, di ba? Paano kung hindi niya pala ako gusto? Paano kung ganun lang talaga siya ka-sweet sa tao? Ayokong mag-assume kaya hanggat kaya ko, pinipigilan ko ang sarili kong tuluyan na mahulog kay Chan. Sa halip, itinuon ko na lang ang atensyon ko sa pag-aaral at naghintay na lang ako kung saan kami dadalhin ni Chan ng mga oras na ginugugol namin kasamang isa't isa. Hindi ka na ba talaga makakahabol? Oo, bese. Sorry ha. Kahit saglit lang. Kailangan ko talaga ng idea para sa presentation eh.
Alam mo namang mahina ako sa ganito, di ba? Sige, kapag maagang nakauwi si Mama, susunod agad ako dyan. Okay. I-text or tawagan mo na lang ako kapag may tanong ka. Baka sakaling makatulong pa rin ako. Pasensya na ha, wala kasi talagang magbabantay sa kapatid ko eh. Sana magawa ko nga to ng maayos. Basta tingnan mo na lang yung PowerPoint dun sa flash drive na binigay ko sa'yo. Magkaka-idea ka na dun. At saka patapos na rin naman yun eh. O sige, ibababa ko na to ha. Nandito na ako sa computer shop eh. Sige bes, update na lang ha. Okay. Ano pong sa atin, ma'am? Open time, kuya. Okay. Sa PC number 3 na lang po. Thank you. Paano ko kaya uumpisahan to? Bahala na nga. Nasaan ba yung flash drive na sinasabi ni Angie? Saan na ba yun? Ayun! Maisaksak ko na nga sa PC. Oh, ba't ayaw? Ay, isa pa nga. Ay, ano ba yan? Ayaw talaga? Ano ba naman yan? Paano ko gagawin tong report namin? O bes, balita. Abis, ba't ganun ayaw gumana ng flash drive? Ano? Paano ayaw gumana? Nag-i-error eh. Ayaw basahin ng computer. Naku, paano kaya yun? Wala pa naman akong backup ng file. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Miss, anong problema? Teka lang, Bes ha. Huwag mong ibababa. Ano kasi kuya eh, ayaw mabasa ng flash drive. Patingin nga. Oo nga, no. Saglit lang Susubukan ko sa ibang PC kung kagana. Sige. Ano nang balita, bes? Gumana na? Ay, wala pa, susubukan pa nga lang eh. Sige na, tatawagan na lang kita ulit. Oh, sige. Nako, miss, ayaw talaga eh. Wala ka bang backup ng file mo dito? Wala nga eh. Paano kaya to? Kuya, bukas na yung report namin. Nako, problema nga yan. Mukhang corrupted na tong flash drive nyo eh. Hindi na ba magagawa ng paraan yan? Baka naman may remedyo pa yan. Hindi kasi ako magaling sa mga ganyan eh. Pwede naman. Kaya lang... Pwede? Naku, salamat. Sige kuya, naman oh, please. Kailangan ko talaga yan eh. kaso, may bayad to. Magkano ba? Mura lang naman. Kahit fishball lang dyan sa tapat. Oh, sige. Basta, tulungan mo akong ma-retrieve yung file ha. Kahit magkanong fishball pa yan. Okay, sige. Akong bahala dito. Naku, salamat talaga kuya ha. Hulog ka ng langit sa akin. Nakakagutom talagang gawin yung report na yun. Diyos ko. Dahan-dahan lang sa pagmuya. Ay, sorry. Para kay Sir Alves ba yung presentation mo? Oo. Paano mo nalaman? May tropa rin kasi ako na same course mo. Di ba accounting ka? Oo. Ayun nga. Nakwento sa akin ng tropa ko na may reporting din daw sila. Ikaw, anong course mo? Computer engineering. Kaya pala ang galing mo sa computer eh. Akala ko wala nang pag-asa yung flash drive namin. Pero nagawa mo pa ng paraan. Hindi rin naman kasi ganun kagrabe yung problema ng flash drive nyo. Ganon? So, ibig sabihin na isahan mo ako? Ikaw ha, nabudol mo pa ako na ilibre ka ng fishball. Uy, grabe na budol talaga. Pero salamat talaga ha. Siguro kung hindi dahil sa'yo, baka nagsimula ulit ako sa pinaka-umpisa ng report. Wala yun. Pero sa totoo lang, alam mo tama ka. Binudol lang kita na ilibre mo ako ng fishball. Kita mo na, edi umamin ka rin. Pero hindi naman talaga yung fishball yung habol ko. Ano? Yung sauce? Ikaw? Ano? Oo, ikaw. Gusto lang kitang makasamang kumain kahit sandali lang. Bakit naman? Matagal na kitang nakikita dyan sa computer shop. Ang dalas mo kaya dyan? Talaga ba? Oo. Kaso hindi mo ako napapansin eh. Matagal na kitang gustong kausapin kaso parang ang sungit-sungit mo. Hindi naman. Baka busy lang ako. Anyway, so ayun nga. Matagal na ako naghihintay ng chance na makausap ka.
Buti na lang, nakorap yung USB mo kanina. Ay, naku, kailangan ko nang bumalik sa shop. Salamat sa fishball ah. You're welcome. Ingat sa pag-uwi. Sa ulitin. Popoy at Bettina, nung unang beses pa lang na makausap ko si Tyrone, namangha agad ako sa kanya. Well, ayaan yung i-describe ko muna siya. Matangkad siya, kayumanggiyang balat, maganda ang jawline, at hindi masyadong maayos ang buhok. Medyo laid back at chill lang ang aura niya. Hindi siya yung tipikal na gwapo na makikita natin sa magazine at TV, pero ang lakas ng dating niya. Kapag kinakausap niya ako, nakatingin talaga siya sa mga mata ko. Kapag nagsasalita siya, walang pasikot-sikot. Straight to the point, kumbaga. Super efficient ang conversation. Saglit lang kaming nagkausap pero parang ang dami na niyang nasabi sa akin. Nairaos kong reporting ko noon sa tulong ni Tyrone. At dahil kakatapos lang noon ng exam, nagkayayaan ulit ng mga barkada para sa isang maliit na celebration. Sa wakas, pagkatapos ng ilang lingkong stress sa mga school requirements, makakapag-unwind na rin ako. Makakatakas na ako sa pansamantalang pressure ng ACADS. Makakasama ko na naman ang mga taong nagpaganda ng nakaraang summer ko. Makakasama ko na naman si Chan. Paano na kaya di sinasadya? Ba't nahihiya ang puso ko? Hirap na umibig sa isang kaibigan, di masabi ang nararamdaman. Paano na kaya? Gusto naman, damang-dama yung pagkanta pare ah. Oo nga eh. Parang may pinaguhugutan talaga eh, no? Yan na naman, puro kantsaw na naman kayo ah. Biro lang, ikaw naman oh. Namiss ka kasi namin kabanding eh. At dahil dyan, cheers tayo! Cheers! Guys, wait lang ha. CR lang ako saglit. Kanina pa ako naiihi eh. Bes, wait, sabay na ako. Oy! Bumalik kayo ha? Oo, ito naman, nag-uumpisa pa nga lang tayo eh. Saglit lang kami. Tara na, Bes. Uy, Oh, bakit? anong feeling? Feeling? Ng ano? Ano pa? E di yung feeling na kinakantahan. Pinagsasabi mo dyan. Hay nako, ito na naman tayo sa padinay-dinay na yan. Hindi ka ba nakakahalata? Ikaw yung kinakantahan ni Chan. Paano mo naman nasabi, ha? Sus! Eh, hindi pa ba halata dun sa message nung kanta? In love sa best friend. Oh, napaka-obvious kaya ikaw yung pinaparinggan niya. Wow, ako talaga? O eh, sino pa nga ba? May iba pa ba siyang best friend dito? Bakit? Pag kumanta ba, kailangan may meaning agad? Pumunta tayo dito sa KTV para magsaya, hindi para mag-perform at mag-dedicate ng song. Ay, ewan ko bes ha? Pero ako, sobrang kumbinsido na ako na may feelings talaga sa'yo yung si Chan. Hindi lang niya maamin sa'yo. Bakit, ikaw ba? Kahit kailan ba hindi mo napapansin na iba yung trato ni Chan sa'yo? Hindi mo ba nararamdaman na extra concern siya sa'yo? Huwag mo nga akong sagutin na hindi. Makukuro talaga kita. Nararamdaman ko naman, kaya lang, ang hirap naman kasing mag-assume, di ba? Sabi nga nila, never assume unless stated otherwise. Eh bakit kaya hindi mo siya tanungin? Bakit ko siya tatanungin? Para masagot na yung mga tanong sa isip mo kung mahal ka ba niya talaga ng higit pa sa kaibigan o hindi. Hindi naman mahalaga sa akin yun eh. Bahala siya kung aamin siya. Pero kung hindi, okay lang din. Hindi naman ako nag-e-expect o naghahabol ng relationship. Kailangan kong bilisan para maabutan kong bukas yung printing shop. Zia! Zia, wait lang! Tyrone? Buti na lang naabutan kita. Bakit mo ba kasi ako hinabol? Wala lang. Gusto lang kitang sabayan sa pag-uwi. Eh, iba yung way mo, di ba? Oo. Pero okay lang yun. Ang importante makasama kita. Tara na. Kaya lang, Tyrone. Dadaan pa kasi ako sa printing shop eh. Dadaanan ko pa yung mga project na pinaprint ko. Bukas na kasi yung pasahan nun. O edi sasamahan kita. Sigurado ka? Siguradong sigurado. Kaya tara na. Okay.
talaga may dala kang motor kung hindi malamang na pagsaraduhan na ako nitong printing shop. O, di ba? Sabi ko sa'yo, samahan na kita eh. At may dala ka talagang extra helmet ha. Siguro palagi kang may inaangkas, no? Oy, hindi ah. Kakabili ko lang nito kahapon. Pinaghandaan ko talaga to. Pinaghandaan? Alam mong may kukunin akong project sa printing shop? Ano ka, Nostradamus? Hindi. Gusto talaga kitang samahan sa pag-uwi. At bakit naman? Para masabi sa'yo yung gusto kong sabihin. Oh, pwede mo namang sabihin kanina nung nasa school pa tayo ah. Sa bagay. Pero gusto rin kitang iangkas sa motor eh. Para masanay na rin ako na hinahatid ka pa uwi. Hinahatid? At bakit mo naman ako ihahatid? Kasi gusto kong makasiguro na safe ka. Kung pwede nga lang, susunduin pa kita sa inyo pagpapasok ko sa school eh. Ano? Bakit? Para saan? Zia naman eh. Kailangan pa talaga sinasabi. Okay, sige. Ganito kasi yun, Zia. Ito yung paraan ko para manligaw. Mula ngayon, manliligaw na ako sa'yo. Wow! Nabigla ako dun ah. Sorry naman. Pero seryoso ako dun ah. Gusto kong manligaw sa'yo. Bakit? Anong bakit? Eh di ba sinabi ko na sa'yo, matagal ko nang gustong lapitan ka. Kasi matagal na ako may gusto sa'yo. Kaya ngayon na nakakausap na kita, ayoko nang palampasin yung chance na mas makilala ka pa. Gusto kong maging malinaw sa'yo yung intensyon ko. Intensyon? Hindi pakikipagkaibigan ang habol ko sa'yo. Dahil simula pa lang, alam ko nang meron akong espesyal na nararamdaman sa'yo. Kaya gusto kong mas makilala pa kita at makilala mo rin ako. Tapos Kung magkagusto ka man sa akin at tuluyang mahulog yung loob mo, edi thank you. Pero kung hindi man, ayos lang din. No pressure. Okay. Zia, kaya ko lang sinasabi to kasi gusto kong maging honest at straight to the point. Para walang lito-lito. Ayoko nung ganun. Gusto kita, Zia. Matagal na. Unang beses pa lang kitang makita, yun na yung naramdaman ko. At hayaan mong iparamdam ko sa'yo kung gaano ko kagusto na maging parte ng buhay mo. Popoy at Bettina, eto, walang halong etsyos ha. Hindi ko talaga inasahan yung ginawang pag-amin sa akin ni Tyrone noon. Oo, sinabi niya sa akin dati na matagal niya na akong gustong kausapin pero never naman niyang sinabi sa akin na gusto niyang manligaw. Bigla na lang siyang sumulpot out of nowhere, dala ang motor niya at extra helmet at nagsabing liligawan ako. O di syempre, gulantang ang lola niyo na merong halong kilig of course. Kung nakita niyo lang kung gaano ako titigan ni Tyrone habang sinasabi niya sa akin yung katagang, gusto kita, Zia. Nako, siguro pati kayo ay malulusaw sa kilig. Noon ko lang naranasan na masabihan ng ganon ng deretsahan. Mata sa mata, puso sa puso. Sa tagal ko kasing naghihintay na umamin sa akin si Chan, wala naman siyang ginawa kundi puro paramdam at puro pahaging lang. Minsan, may pa-pick up lines pero sabay tawa sa dulo. So ako naman, lalong nalito. May meaning ba yun? O biro lang talaga? Pero pwede naman kasing sabihin ng diretso, di ba? Kagaya na lang nung ginawa ni Tyrone. Popoy at Bettina, hinayaan ko lang munang manligaw sa akin si Tyrone. Sa ngayon, hindi pa naman ako sigurado kung gusto ko ba siya. Basta ang alam ko lang, sobrang namamagnet niya ako sa tuwing magkausap kami. Pero kapag wala siya sa tabi ko, si Chan ang pumapasok sa isip ko. Kaya binigyan ko muna ng time yung sarili ko para makapag-isip-isip, lalo na't busy rin ako sa studies ko. Basta sa ngayon, isa akong diwatang may mahabang buhok na merong not just one, but two inspirations.
Ano ba ang nangyari? Sabihin mo sa akin at nang masapulan ko ang kanyang mukha. Makinig sa aking payo, di mo siya kailangan. Pero may katanungan dito sa aking isipan. Pag hindi na kayo, pwede na ba tayo? Pero bakit ako napipigilan? Bes, sabihin mo kung hindi na kayo. Andito naman ako. Pero sayang naman ang pagkakaibigan. Paano na tayo? Bes, paano na tayo, Bes? Ba't hindi mo subukan mahalin ang kaibigan ng iyong maranasan? Tunay na pagmamahalan, pero dapat malaman, takot lang bang maagawan? Dapat ba kong batukan sa aking nais malaman? Pag hindi na kayo, pwede na ba tayo? Ang tagal kong naghintay para lang malaman ko kung hindi na kayo. Andito pa rin ako. Pero paano kung di magkatuluyan? Paano na tayo? Pag hindi na kayo, pwede na ba tayo? Itagal kong naghintay para lang malaman ko. At kung di na kayo, andito pa rin ako. Pero sayang naman ang pagkakaibigan. Bes, sabihin mo. At kung di na kayo, andito naman ako. Andito naman ako. Andito naman ako. Kung hindi na kayo, andito naman ako. Andito naman ako. Andito naman ako. Pero paano na tayo, Bes? Popoy at Bitina, nagpatuloy ang ganong setup namin ni Chan at Tyrone. Si Tyrone pa rin yung swabing manligaw na never nahiyang sabihin na gusto niya ako. At si Chan naman, yung torpedong friend na hindi ko malaman kung may feelings ba sa akin o wala. Minsan tuloy napapaisip ako na baka mali yung akala ko na may dalawang lalaki nagkakagusto sa akin. Kasi naman, baka hindi talaga ako gusto ni Chan. Baka ako lang yung may gusto sa kanya. Habang tumatagal tuloy, Popoy at Bitina, hindi ko maiwasang magkagusto na rin ng paunti-unti kay Tyrone. Kahit ang totoo gusto ko pang bigyan ng time si Chan para umamin ng nararamdaman niya. Ang kaso, ano nga naman kasi ang aaminin niya kung wala naman talaga siyang feelings, di ba? Kaya kinumbinsi ko na lang yung sarili ko na, okay, baka friend lang talagang turing sa akin ito. Pero nung malapit ko nang matanggap ang katotohanan na wala talaga siyang espesyal na nararamdaman sa akin, bigla naman siyang nagbibigay ng mga signs na nagiging dahilan para lalo tuloy akong malito.
Natapos din sa mga puti sa wakas. Ay, yung mga dekolor naman. Oh. Sino naman yun? Sandali lang! Nandyan na! Surprise! Chan? Anong ginagawa mo dito? Dinadalo ka! Hindi ka man lang nagsabi. Ang dungis-dungis ng itsura ko. Oh. Hindi man lang ako nakapag-ayos. Lo, huy, ano ka ba? Ako lang to, si Chan. Kaibigan mo. Ba't mag-aayos ka pa? Dinalhan lang kita nito. Ano to? Fries at saka sundae. Bakit? Anong meron? Eh kasi nakita ko na nag-post ka sa MyD mo na nag-crave ka dyan. Kaya yan, dinalhan kita. Ganon? Updated ka talaga sa mga gusto ko no? Siyempre naman no, malakas ka sa akin eh. Salamat ha. Zia, busy ka ba? Tara, labas tayo. Naku, sorry, hindi ako pwede. Ang dami ko pa kasing labahin. Saglit lang naman tayo eh, sige na. Kung gusto mo, sige, mamayang hapon na lang. Tatapusin ko lang muna yung mga nilalabhan ko. Alam ko na, tutulungan na lang kitang maglaba, ha? Ano? Sira ulo ka talaga. Ba't mo ako tutulungan maglaba? Para matapos ka kagad. Huwag na, kaya ko na yon. Tsaka nakakahiya naman sa'yo. Ano ka ba? Huwag ka nang mahiya. Bahala ka, hindi ako titigil sa pangungulit sa'yo rito. Sigurado ka ba? Oo naman. O sige na nga. O ito. Last na to. Akin na, at nang may sampay na yan. Ayan. Yan. Whew! Natapos din sa wakas. Nakakapagod, no? Tara, merienda lang tayo saglit tapos maliligo lang ako tapos alis na tayo. Naalis? Oo. Eh di ba nagyayaya ka kaninang lumabas? Hindi na. Dito na lang tayo. Dito na lang? Oo. Teka, may kape naman siguro kayo dyan, di ba? Oo, meron naman. O yun, magkape na lang tayo. Bibili na lang ako ng tinapay dyan sa tindahan. Okay na yun. Sige, mag-iinit lang ako ng tubig. Buti na lang dumating ka. Kung hindi, baka nagkukusot pa rin ako hanggang ngayon. Teka, saan pala dapat tayo pupunta kanina? Bakit ba bigla ka na lang nagyayaya? Wala. Kung saan-saan lang. Gusto lang naman kitang makabanding eh. Ganun ba? Kaya nung pumayag kang tulungan kitang maglaba, hindi ko na tinuloy yung pagyaya ko sa'yo na lumbas. Kasi yun na yung naging bonding natin. Okay. Chan? Ano yun? Bakit mo ba ginagawa to? Bakit masyado kang nag-e-effort para makita o makasama ako? Alam mo naman kung bakit eh. Siyempre, kasi kaibigan kita. Ito naman oh. Ano bang iniisip mo? Ha? May bisita ka? Wala naman ako inaasahang darating. Teka lang ha, titignan ko lang. Tyrone? Kamusta? Ito okay naman. Napadaan ka. May kailangan ka ba? Ikaw? Ha? Ano? Ako? Hindi, namiss lang kita. Teka, may dala pala ako. Ensimada. Ito ewan ko kung mahilig ka dyan. Salamat. Nasa loob yung best friend ko, si Chan. Gusto mong pumasok? Tara, samahan mo na kami. Saktong-sakto, nagkakape kami ngayon. Hindi na, may bisita ka pala eh. Ayoko naman makaabala. Sigurado ka? Sayang naman yung punta mo. Hindi naman nasayang kasi nakita naman kita eh. Ikaw talaga, hindi ka na uubusan ng pakulo no? Yun lang naman kasi talaga yung gusto ko. Yung makita ka. Lalo na kapag umingiti ka.
At saka gusto ko lang din malaman mo na naiisip at naaalala kita lalo na kapag ganitong walang pasok. Salamat ha. Hmm. Oh, makatitig ka na naman. Wala ka pa rin pinagbago. Kung gaano mo napagaan yung loob ko mula nung una kitang nakita, ganun pa rin hanggang ngayon. Alam mo, kapag sinagot mo ako, siguro ako na yung magiging pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Uy, pero no pressure ah. O siya, sige na, mauna na ako ah. Salamat. Okay, sige. Mag-iingat ka. Hay nako, nagigets nyo ba yung sitwasyon ko, Popoy at Bettina? Niipit ako sa sitwasyon na pinapagitnaan ng dalawang lalaking sobrang magkasalungat. Yung isa, hindi nahihiyang umamin sa nararamdaman niya at yung isa naman, kulang na lang akong magtanong kung ano bang meron sa aming dalawa. Kahit gustuhin kong i-give up na lang si Chan, hindi ko magawa kasi nararamdaman kong meron talaga siyang gustong aminin sa akin Pero sa tuwing gagawin niya yun, lagi na lang siyang pabitin. Alam niyo yung almost but not quite? Ganun na ganun ang feeling, Popoy at Bettina. Bakit ba kasi hindi na lang siya naging kasing tapang ni Tyrone? Kumbaga sa karera, si Chan, yung mamahaling sports car na latest model at yamadong-yamado sa laban. Pero si Tyrone naman, yung sakto lang pero nag-uumapaw ang diskarte at tapang. Si Tyrone lang yung nakakaabante kasi siya pa lang yung nagpapaandar ng makina. Samantalang si Chan, hayun, hanggang buwelo na lang. Ay, minsan tuloy napapaisip na lang ako na sana all expressive sa feelings. Sana all hindi takot umamin. Pero kahit na ganon, Popoy at Bettina, mas binigyan ko pa rin ng pagkakataon si Chan. Baka kasi nag-iipon pa siya ng lakas ng loob. Marami na rin naman kaming pinagdaanan at pinagsamahan kaya sayang naman kung basta-basta ko na lang siyang bibitawan. Yun nga lang, habang tumatagal, mas nawawalan ako ng dahilan para piliin siya. Tagal naman mag-dismiss nitong professor nila, Chan. Ay! Ayan na! Siguro naman hindi mag-overtime tong professor nila. Teka, nasaan na ba si Chan? Nasaan na ba yun? Ayun! Chan! Oh, Zia, ba't nandito ka pa? Di ba hanggang 3 PM lang ang klase mo ngayon? Hinintay talaga kita Ah, okay. Bakit? Anong meron? Magpapasama sana ako sa'yo bukas kung hindi ka busy. Kailangan kasi namin mag-interview ng CPA para dun sa isa naming subject. Alam mo namang mahihain ako, di ba? Kailangan ko lang na makakasama sana. Nako, Zia, sorry ah. Marami kasi kami kailangan tapusin na plates ngayon Ah, ganun ba? Oo malapit na rin kasi mag-finals. Kaya ang dami na namang requirements. Pasensya ka na. Okay lang. Salamat pa rin. Paano? Mauna na ako ah. May dadaanan pa ako sa bookstore. Sige. Good luck sa mga projects mo. Thank you. Ikaw din. Ingat ka sa pag-uwi. Bye-bye. Bye! Zia, Tyrone? anong ginagawa mo dito sa College of Architecture? Huwag mo sabihin nag-shift ka na ng course. Hindi. Dinaanan ko lang si Chan. Okay. Ikaw, ba't ka nandito? Sinuli ko lang yung hiniram kong installer ng AutoCAD dun sa tropa ko. Kailangan niya raw mamayang gabi. Teka, kung dinaanan mo dito si Chan, nasan siya ngayon? Ayun. Nauna na. Nagmamadali nga Ganun ba? Ba't parang malungkot ka? Magpapasama kasi sana ako sa kanya bukas, kaso hindi naman daw siya pwede. Magpapasama? Saan? Kailangan kasi namin mag-interview ng isang CPA para dun sa isang major subject namin. Kailangan ko lang naman kasi ng makakasama. Madali kasi akong nervyusin kapag ganun Ba't di mo sinabi sa akin? Malay mo, pwede kitang samahan. Ha? Pwede ka ba? Nagbabantay lang naman ako ulit sa shop bukas. May gagawin ka pala Ano ka ba?
Kayang-kaya ko nang gawan ng paraan yun. Ako na munang bahalang kumausap kay Tito. Baka pwedeng yung mga pinsan ko muna yung magbantay. Sure ka ba? Oo naman, basta ikaw. Maraming salamat po talaga, Mr. Antonio, sa pagpayag nyo na ma-interview ko po kayo. Wala yan, wala yan. Pinagdaanan ko rin lahat ng pinagdaraanan mo ngayon. Kaya welcome na welcome kayo dito sa bahay ko, sa opisina ko, ha? Salamat po talaga, ha? Paano po? Mauna na po kami. Teka, sigurado ba kayong hindi kayo dito mananangalihan? Naku, hindi na po, nakakahiya naman. At saka, meron pa din po kasi akong kailangang ayusin pa. Okay, sige, sabi mo eh. O tara na, at nang maiatid ko na kayo sa labas. Alam mo, Zia, kung magpapatuloy ka lang, nakikita ko na malayo ang mararating mo. Talaga po? Oo naman. Nakita ko kung paano ka magbato ng mga tanong sa interview kanina. Pati yung mga follow-up questions mo na may sense. Alam na alam mo kung anong ginagawa mo. Salamat po. At meron ka pang boyfriend na supportive sa'yo. Nako, hindi po ako boyfriend ni Zia. Hindi ba? Kung makatitig ka kanina sa kanya, akala mo matagal na kayong magnobyo at magnobya. Jesus, wag na nga kayo magkunwari. Nako sir, hindi po talaga. Ano lang po, manliligaw. Ganun ba? Zia, sagutin mo na tong manliligaw mo. Napaka-supportive sa'yo eh. Sige po, sir. Pag-iisipan ko po. Total, mukhang doon din naman po kami papunta. Paano, sir? Salamat po ulit, ha? Mag-aabang na po kami dito ng tricycle. You're welcome, Iya. Good luck sa pag-aaral mo, ha? Thank you po. Yes! Success! Wow! Nakita mo yun? Nagustuhan ni Mr. Antonio yung pagtatanong ko sa interview. Ibig sabihin, maganda yung naging flow ng interview ko. Whew! Thank you, Lord! Sabi ko naman sa'yo eh, kayang-kaya mo yun. Nakikaya ng tiwala ako sa'yo. Salamat, ha? Kung wala ka na nagpapalakas ng loob ko, baka hindi ko to nagawa ng maayos. Wala yun. Masaya ako na naging part ako nitong successful na interview mo. Pero, meron kang kailangang ipaliwanag sa akin. Aha? Ano? Ito yung sinabi mo kay Mr. Antonio kanina. Alin dun? Yung sinabi mo na mukhang dun din naman tayo papunta. At talagang tinandaan mo yon, ha? Siyempre, ang tagal ko na kayang hinihintay na mangyari yun. Bakit? Naiinip ka na ba? Pagod ka na? Siyempre hindi. Ba't naman ako maiinip? Willing na willing ako maghintay sa'yo. Oh, hindi ka pala naiinip eh. E di, paghihintayin pa kita. Sayang. Sasagutin pa naman na sana kita. Ano? Sasagutin mo na ako? Sana. Kaso sabi mo, mas gusto mo pang maghintay. Uy, hindi ko sinabing gusto kong maghintay ah. Ang sabi ko, willing ako maghintay. You are the spark undying light. Uy, Zia, ano na? Pinapatagal mo pa yung kaba ko eh. Oo na. Oo? As in, boyfriend mo na ako? Girlfriend na kita? Oo nga. Ilang beses ko bang uulitin para maniwala ka? Thank you. Thank you, Zia. Thank you din, Tyrone. Kasi lagi kang nandyan pag kailangan kita. Hindi ka nagsawang sabihin at iparamdam sa akin kung gaano ako kahalaga sa'yo. Kahit kailan hindi ako nagduda sa totoong nararamdaman mo sa akin. Ipinaramdam mo sa akin kung gaano ka kasigurado. Ikaw lang yung nagparamdam sa akin ng ganito. You are the spark undying light. You are my everything, my desire. You show me love, never apart. You're always there for me. I'm alright. You are the
Kuya Popoy at Bitina, sobrang gaan kasama ni Tyrone. Never niya akong pre-assure para sagutin siya. Pero palagi niya akong nire-remind na nandyan lang siya at naghihintay. Palagi niyang napapagaan ang mga mabibigat na sitwasyon. Hindi siya sumasablay sa pagpaparamdam sa akin na mahal niya ako, na mahalaga ako sa kanya. Kahit kailan, hindi ako nagduda sa nararamdaman niya para sa akin. Kaya naman heto, tuluyan na rin akong nahulog sa kanya. Ganun pala yun, no? Kapag ka naipaparamdam sa iyo nung tao kung gaano kanya kamahal, mararamdaman mo talagang kamahal-mahal ka. Na-deserve mo rin pala ang totoong pagmamahal. Yung pagmamahal na hindi natatakot, hindi nahihiya, yung pagmamahal na hinding-hindi mo pagtutudahan. Kaya sa bandang dulo, hindi mo mamamalayan na gusto mo na ring tanggapin at ibalik ang pagmamahal na yun. Sinagot ko si Tyrone, hindi lang dahil siya yung palaging nandyan, kundi dahil sa kanya ko lang naramdaman na secured ako. Na kapag ka minahal ko siya, sigurado akong mamahalin niya rin ako. Sa kanya ko naramdaman yung pagmamahal na sigurado. At masasabi kong wala na akong mahihiling pa. Oh, dalhin niyo na tong mga pagkain dun sa cottage. At nang makakain na tayo bago makapag-swimming. O sige na, akin na. Ako na magdadala ng kaldero. Uy, ikaw na lang doon sa kulan. Sige, sige. Oh, dahan-dahan ha. Oo, kayang-kaya na namin to. Aayusin lang namin yung bayad sa entrance. Okay, huwag kayo masyado matagal ha. Oo. Ikaw, Chan, sasama ka ba sa amin? Hindi na. Una na rin ako sa cottage. Sige. Buti na lang, nagkatugma-tugma rin tong schedule natin, no? Ang tagal nating hindi nakapag-bonding Uy, pengi pa nga nung inihaw na tilapia. Sus, ako naman palagi lang ako nandito. Isang aya nyo lang, oo agad yung isasagot ko. Kayo lang yung busy dyan Uy, ako, tambay lang ako ngayon. Kahit saan niyo ako kalad ka rin, go ako. Ako din naman Well, medyo busy lang sa small business namin, pero madali naman ang gawa ng paraan yun Etong si Chan ang palaging hindi pwede. Busy lang sa work, tsaka sa studies. Palagi ka naman ganyan Kailan ka ba nagkaroon ng time sa amin? Hoy, biro lang. Magkwento ka naman, Chan. Tagal naming walang balita sa'yo Oh, ano kikwento ko? Wala naman Tungkol sa family mo, sa studies mo. Diba graduating ka na? Boring ang buhay ko. Wala akong makikwento sa inyo. Sus, maniwala ako sa'yo. Ikaw pa? Sige na, magkwento ka na, dali. Wala nga akong ikikwento, di ba? Bakit ba ang kulit nyo? Okay. Sorry. Huwag ka namang sumigaw. Kulit-kulit kasi. Kainis, makalis nga muna. Uy, Chan, saan ka pupunta? Kumakain pa tayo Anong problema nun? Saglit lang, Bes, ha? Kausapin ko lang. Chan, sandali! Chan! Ano ba? Bakit ba sinundan mo pa ako rito? Mag-usap nga tayo saglit. Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't ba ang init-init ng ulo mo? Wala. Wala? Kanina ka patahimik Kapag kinakausap ka namin, isang tanong, isang sagot ka. Siya, nandito tayo para magsaya. Kung ganyan na rin lang naman yung ipinapakita mo, edi sana hindi ka na lang sumama. Sana nga, hindi na lang ako sumama dito. Edi sana okay lang ako mag-isa sa bahay. Edi sana hindi kita nakita ulit. Edi sana hindi na nanumbalik tong nararamdaman ko sa'yo. Na matagal ko nung gustong kalimutan. Ano? Yan ang problema sa'yo, Sia. Yung pagiging tahimik ko, ang dali mong napansin. Ang dali mong nabigyan ng meaning. Samantalang yung pagpaparamdam ko sa'yo ng mahabang panahon, binahaliwala mo lang. Pagpaparamdam? Binaliwala? Chan, ano bang sinasabi mo? Huwag mong sabihin na sa haba ng panahon ng pangungulit ko sa'yo, sa tagal ng panahon na buntot ako ng buntot sa'yo, hindi mo man lang ba naramdaman na may espesyal ako nararamdaman sa'yo? Ano? Teka nga, naguguluhan na ako Ipaliwanag mo nga ng maayos sa akin, diretsuhin mo na ako. Mahal kita! Okay? Yun yung sinusubukan kong iparamdam sa'yo. Bakit hindi mo nalang sinabi ng diretso?
Ito na nga, di ba? Sinasabi ko na. Zia, mahal kita matagal na. Kahit na alam kong wala na rin saysay dahil may boyfriend ka na ngayon. Sinabi ko pa rin sa'yo. Kahit na alam kong wala nang magbabago. Gusto ko pa rin malaman mo. Meron saan, may nabago sana. Ano? Anong sinasabi mo? May nabago sana kung sinabi mo sa akin agad. Hindi yung nagpaligoy-ligoy ka pa. Hinayaan mo pa akong magduda kung ano ba talagang nararamdaman mo sa akin. Ganyan ka ba magmahal? Ano ba yung pagmamahal mo, bugtong? Zia, sorry. Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa'yo noon eh. Kaya, idinaan ko na lang sa pagpapahaging. Sa pagpaparamdam. Natakot ako na baka hindi tayo pareho ng nararamdaman. Zia, natakot akong sumugal. Pambihirang katwiran naman yan, Chan! Ano? Hindi ba ako kasugal-sugal? Hindi ko ba deserve na marinig mismo sa'yo na mahal mo ko? Chan, napakaduwag mo. Sorry kung naging duwag ako. Puso ko'y litong-lito kung sino pa sa inyo. Naunahan lang talaga ako ng takot, Zia. Pero gusto ko na talagang sabihin sa'yo ito noon eh. Okay lang. Ayos lang, Chan. Kung tutuusin, parehas lang naman tayo hindi nagsabi ng nararamdaman natin eh. Kaya may kasalanan din ako. Pero sana kung naging kasing tapang ka lang ni Tyrone sa pag-amin ng nararamdaman mo, baka naiba pa yung sitwasyon natin ngayon. Kasi sa totoo lang, una naman ako nagkagusto sa'yo kaysa sa kanya eh. Pero ganun talaga ang buhay. Kung sino yung malakas ang loob, sila yung nakakakuha ng gusto nila. Hindi sapat na nasa iyong alas. Kailangan meron ka ring tapang para maglapag ng baraha. Yun ang meron si Tyrone na wala ka, Chan. Sana naman maramdaman mo. Noong nakita ka, alam kong mahal ka na. Sa panahong kapiling ka, nais ko Popoy at Bettina, sa paghaharap namin ngayon ni Chan, doon ko lang na-realize na minsan pala, ang pagmamahal, hindi lang dapat ipinaparamdam, dapat inilalaban. Ang love ay hindi lang basta emosyon. Hindi lang siya basta feelings na kapag ka naramdaman mo na, doon na magtatapos ang istorya. Kailangan mo siyang ilaban. Walang ibang responsable sa mga nararamdaman natin kundi tayo mismo. Sa kaso namin ni Chan, pareho kaming hindi nagawang panindigan ang mga nararamdaman namin. Doon ko rin na-realize na hindi ko lang pala dapat iniasa kay Chan ang pag-amin. Pero nandyan na yan eh. Nangyari na ang nangyari. Kaya para sa lahat ng listeners na natatakot pang umamin sa mga nagugustuhan nila, sana may napulot kayong aral sa kwento ko. Mahirap mabuhay sa mundo na puro pagdududa. Mahirap mabuhay sa mundo na puro Chan at Zia. Kailangan natin ng mga kagaya ni Tyrone. Yung hindi natatakot umamin sa nararamdaman. Yung marunong dumiskarte. Yung alam kung papaano lumaban. Dahil kung lahat tayo maghihintayan, hindi uusad ang kwento ng buhay nating lahat. Hanggang dito na lang, Popoy at Bettina. Maraming salamat sa programa ninyo. Dalangin ko na palagi kayong maging ligtas at malusog. Lubos na gumagalang, Zia. Ilang beses ko nang sinubukan na sabihin ng nararamdaman, ngunit laging hirap at pagkalinlangan. Takot na iyong iwasan, may pag-asa pa ba? Pagtatakbuhin pa ba? Kung pwede lang sana na may tayong dalawa. Kung pwede lang sana baguhin ang tadhana. Kung pwede
sasabihin sa'yo kung anong tunay. Pipilitin pa ba, pusong puno ng kaba? O titiisin na lamang ba? May pag-asa pa ba? Pagtatagpuin pa ba? Kung pwede lang sana na may tayong dalawa. Kung pwede lang sana baguhin ang tadhana. Kung pwede lang sana na ang ating mundo magkatagpo. Kung pwede lang sana landas natin sana'y magtugma. Ang kwento natin magsimula. Kung pwede lang sana na may tayong dalawa. Kung pwede lang sana baguhin ang tadhana. Kung pwede lang sana na ang ating mundo magkatagpo. Kung pwede lang sana na ang ating mundo'y magkatagpo. Kung pwede lang sana. I-Gcash na yan. Panalo na po eh. Sugal pala. Sa Team Tyrone. Sa Team Chan. Nga kayo mga beshi wap. Yan kasi antay lang ng antay eh. Kilos-kilos din pag may time. Sinasabi ko, petektosan ko kayo eh, nakakaloka. Kilos-kilos din. Walang mangyayari kung antayan lang ng antayan. Ang ganda ng mga linyahan sa last part, no? Parang nagbigay na Oo rin siya ng naman. advice sa lahat ng madlang people. Wala na tayong masasabi pa. Yun na yun. Actually, at Ang syempre ganda. lalo pang pinaganda yan ng ating awitin na inihatid sa atin ni Anna Ramsey. Ayan, kung pwede lang sana. Si Anna Ramsey, nakilala rin ng mga nakikinig sa MOR Manila noon, ano. Ayan, thank you. Ang galing nung kanta ni Anna Ramsey. Actually, ang daming nakaka-appreciate ng mga kanta pinatugtog natin kanina. Thank you sa inyo sa lahat ng mga, mamaya makikilala natin kung sino-sino yung mga tao sa likod ng storyang ito. Gumanap, yung mga nag-effort talaga ng bonggang-bongga, makikilala natin mamaya yung konti. Nakakaiyak, Pati naiyak sa ako sa comment ending section, song. nag-e-effort sila eh. Sobra. Ramdam natin sila. Parang, hello, grabe, apektado kayo ah. Parang mga Hello, story, ano ba to? Warly! Si Warly nandyan. Salamat, Warly. Affected much. Thank you. Naiyak daw si Carlo America. Nasaktan ako sa nangyari. Feeling ko bumalik yung nakaraan ko. Sabi ni Carlo America. Minsan din siguro sa buhay niya, naging siya, torpe. Hindi umamin, hindi umaksyon. Yan. Wala namang dapat sisihin kung umamin na sana siya at lumaban ng patas. E di sana ay sila ang masaya ngayon. Nasa huli talaga ang pagsisisi, Kuya Chan. Sabi yan ni Rose Ann Makatangay.
Sabi ni Lopez, talk tayo, DJ Popoy, sa Team Chan. Parang naiyak kayo. Oh, usap muna kayo siguro. Anong oras kayo May mag-usap? ano dyan. Merong explanation dyan mamaya. Diba? Maganda rin na pag-uusapan niya. Hindi naman tayo panalo-talo dito, diba? Ayan, kapag mahal mo, ipaglaban mo. Ayan, ano to? Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang magpakain sa takot na nararamdaman mo. Malay mo naman, worth it kung susugal ka, hindi ba? Huwag kang matakot na ma-reject kasi kung hindi mo susubukan, paano mo naman malalaman yung resulta? Tamaan ka na sana. Sabi ni Beverly Coritao. May pinariringgan, may pinatatamaan, nakakaloka. Tapos ngayon magagalit-galit ka. Etong si nagigigil ako sa kanya, si Chan, nagalit-galit kasi daw hindi siya naramdaman ni Zia. Ang dami-dami ng moves pero hindi daw siya naramdaman. Nakakaloka, saka ka pa nagalit ha. Hindi, wala naman nagsabi sa'yo na manahimik ka lang dyan at wala kang ginawang pag-amin, Beshi. May lesson na naman tayong natutunan today. This only proves that we should not be afraid to take risks when it comes to love. We are responsible for our own emotions, sabi ni Cici Rojo. Di palakpakan yan kapag kaganyan. Ayan, sabi ni Chara Grace Nones, panalo kaming Team Tyrone. Parang kanina, Chan ka. Tapos ngayon, Tyrone. Ang bilis. Ay talaga. Ang bilis na, bayaran ko na agad Tita eh. Eva Nasuhulan de ko la na. Cruz. Sayang hindi ka nakapaghintay. Ibig sabihin, mas mahal mo ang boyfriend mo ngayon. Sabi naman yan ni Tita Eva nga. Ang sipag ni Warlie kanina, nag-score-score siya eh. Kung sino yung mga nakapuntos. Tapos ngayon, bigla, Team Tyrone siya, panalo tayo, Warlie, huwag ka mag-aalala. Kasalanan din siya yan kasi hindi niya sinipsip yung soft drink sa harap ni Chan. Totoo. Kung ginawa mo yon, edi sana, wala na, panalo na. Alam na natin kung saan pupunta. Di tuloy ginanahan Ang masyado storya. si Chan. Kung ginanyan mo, ikaw talagang hina mo siya eh. Nung bata pa ako, may nagkagusto din sa akin. Kaso torpe siya. Sa kuya ko siya nagsabi ng feelings niya. Di tuloy namin na experience maging kami. Relate siya sa story. Rosalie Samper. Shinea Chan, kay Zia, I'm happy na masaya ka na sa feeling ni Tyrone dahil siya ang pinili mo. Kung hindi siguro nagkaroon ng Tyrone, baka nagkaaminan din naman kayo ni Chan. In fairness, nagantayan din kasi kayo kung sino ang mag-first move or magsasabi ng nararamdaman nyo sa isa't isa. Maganda yung Wait point lang po na yun, ni Shinea. Pansin ko dito sa comment section, ang daming naiiyak na mga lalaki. As in, sobrang nakarelate Bakit? sila. Si Lopez din, no? Gumawa ka kayo ng GC. Kayo mga, charot. Kayo mga pinsan kayo. Mukhang pare-pareho kayong pinagdadaanan. Sabi dito ni Lopez, may pinagdadaanan at naiiyak po ako kay Chan at naaawa po ako sa kanya. Sabi niya talaga, relate much. Ayan, sabi ni Jayajra, sabi niya, action is better than word or action speaks louder than words. Yun. Si Jeremy nakuha talaga tong linyahan na to. Nagtanong na nga si Zia, 'di ba, kung para saan yung ginagawa ni Shan. Kaso, sabi ni Shan, kasi kaibigan kita. Oh, malinaw yung linyahan na gano'n. Actually, nagtanong naman na, 'di ba? Kaso, ayun, alam mo yung paligoy-ligoy, yung ayaw pang diretsahin nung una, dun yan sa bandang first part eh. Oh, ayan, thank you. Sayang. Ayun. At syempre, pwede nyo pa rin pong patuloy na i-share ang ating kwento ngayon, para tamaan na yung mga dapat tamaan dyan. Oo. Mga gusto nyong Mention nyo na paringgan. I-tag nyo na. Tag a friend. Sabi, DJ Popoy Petina, na-share ko na. Share ko pinagdadaanan ko sa Dear MOR. Sure, Carlo! Sige, share mo sa amin yan kung ano pinagdadaanan mo. Message ka lang. Okay. Ayan. Sobra. Nagalit si Charo Grace. Hindi ka nagbasa, DJ Popoy, ha?
Si Bettina nagbasa kanina. Ikaw naman, binibiro ka naman. Masyado ka naman ano. Masyado ka naman sensitibo. Biro lang. Mm. Parang Naku, naapektuhan sayang. ka, Poy. May mga nangihinayang ano. May mga nangihinayang dito sa sa nangyari kay Chan at kay Zia. Sino nga naman ang hindi manghihinayang? Well, ganun din sa tingin ko no ang mangyayari kung sakasakaling hindi naman din si Tyrone ang pinili kung si Chan, may manghihinayang din para kay Tyrone. Kaya ito naman mga kapamilya no ang masasabi ni Popoy at ni Bettina. Ang oras natin sa buong Philippines, kapamilyang kamorkado. Nangyari nang nangyari, nang hinayang nang hinayang. Wala na tayong mababago pa. Pero sa susunod, baka meron pa pag magbago ng diskarte itong si Chan, 'di ba? Sa mga galawan niya. Okay lang 'yon. Lahat naman tayo meron tayong mga takot in terms of mga ganito nga commitment, mga beshiwap, 'di ba? Fear of rejection, yung takot na maiwan, pero alin man dun sa dalawa, you need to conquer and face your fears, kapamilyang kamorkada, pagdating sa pag-ibig, kasi walang nananalo ngang takot. Sinasabi natin yan na paulit-ulit. Matuto kang mag-take ng risk, 'di ba? Doon tayo manalo man o matalo, at least hindi ka mabubuhay na puro tanong lang sa sarili na sana ginawa ko, sana ganito, ganyan. Yung mga regrets kang ganyan. So, matuto tayong lumaban, mga beshiwap. Matuto tayong ipaglaban kung anong nararamdaman. Pero sa kaso nitong si Zia and si Chan, tingin ko mas matimbang kasi sa kanila yung friendship Mas takot sila na masira yung friendship. Kaya okay lang din naman. Mas parang inaalagaan nila sa dalawa kung magkakaroon sila ng relasyon na level up, yung mas mataas sa pagkakaibigan, parang mas iniingatan nila tong friendship na to. So okay lang. Hanggang dyan lang muna siguro kayo sa ngayon, pero hindi pa naman natin isasarado yung pinto ninyong dalawa. Nung malay natin sa susunod. Basta sa susunod, Chan, galingan na natin. Alam mo, tapangan mo na yung puso mo. Oo, okay lang na mag-antay sa ibang bagay. Sabi nga doon sa kanta na good things might come to those who wait, pero hindi doon sa mga nag-aantay na too late. Just the two of us. Diba? Kasi sobra ka lang nag-aantay. Wala na palang inaantay. Naunahan ka na ng iba. So good luck next time, Chan. Yan ang masasabi ng ating mong maganda. Yun. Gusto ko yung sinabi mong yun, yung English, paano nga ulit yun? Good things might come to those who wait, not to those who wait too late. Ganon! Yun. Just the two of us. Just the two of us. Kumanta pa. Nagkantahan. Pero maraming salamat, Bettina, at napakaganda rin nung sinabi ng atin yung maganda. Ayan, and I couldn't agree more. 'Di ba? Doon, kailangan talaga mga kapamilya ay meron tayong tapang, meron tayong tibay ng loob dito sa ating sa ating pagpili. Ayan, dahil sabi ko nga kanina maganda na merong pinaplano ang bawat hakbang natin. 'Di ba? Ang bawat gustuin natin makarelasyon, sa pag-aaral natin, sa pagtatrabaho, dapat merong plano. Pero kahit anong ganda minsan ng pagpaplano, if it's taking you for a very long time na, 'di ba? Kahit anong ganda ng plano na 'yan, meron at meron nang mauuna sa iyo. 'Di ba? Na along the way, doon na lang niya aayusin. 'Di ba? Hindi pwede yung puro lang tayo plano, kailangan meron tayong aksyon. 'Di ba? Hindi ko sinasabi na wag na kayo magplano, basta aksyon na lang kayo ng aksyon. Maganda hong naman 'yan Maganda ang meron tayong plano sa kung ano ang dapat nating gawin, plano sa panliligaw, pero ganyan ho kahiwaga yung pag-ibig. Kahit na panalo ka, 'di ba? Kala mo ikaw na yung pipiliin, pero dahil sa sobrang bagal mo naman, dahil tayo minsan plano ng plano dahil gusto natin maging seamless, gusto natin maging almost perfect at smooth sailing ang lahat. Ayaw natin na magkakasira, ayaw natin magkakamali. Ganyan tayo O kaya tayo nagpaplano, and that's the right thing to do. Ayan, pero sabi nga, don't overdo it.
O wag naman masyadong wag mong ino-overanalyze ang mga bagay-bagay. 'Di ba? May mga leksyon, may mga pagkakataon talaga na matututunan ang mga bagay-bagay lalo na nga sa larangan ng pag-ibig kapag ka nag-plunge in ka na. 'Di ba? Kapag ka pumasok ka na doon. Hindi yung nakaplano na kung ano ang mangyayari sa susunod na 3 months. 'Di ba? Ba't hindi mo muna tignan yung sa susunod na 3 days? 'Di ba? It makes life even more exciting. 'Di ba? Hindi naman kailangang nakalatag na ang lahat. 'Di ba? Hindi naman kailangang sigurado na tayo sa lahat bago tayo pumasok sa isang bagay, 'di ba? Napakarami pa nating mga matututunan. Ayan, pero sabi ko nga kailangan ay tayo ay merong tapang, 'di ba? Sa pagpasok at syempre sa pag-aayos ng kung anumang bagay na masisira or hindi pagkakaunawaan kapag tayo ay nakapag-isip na pumasok na nga doon sa relationship. 'Di ba? Learning never stops. Oo, at mag-a-adjust tayo mga kapamilya, no? It doesn't really matter kung papaano ang diskarte mo. Hindi natin sinasabi na kapag ka ikaw ay slow foot o yung babagal-bagal, walang taong nakalaan para sa'yo. No. 'Di ba? Dahil meron naman talagang ibang mga kababaihan naman, o mga nililigawan natin na sila naman yung parang takot. Kaya kailangan mo maghintay din. 'Di ba? Nga, hindi lang talaga kayo nagkatapat nitong si Zia at si Chan. Kumaga, ang sabi nga nung iba, ay tapat-tapat lang yan. O, tapat-tapat lang yan. Hindi ibig sabihin na torpe ka. 'Di ba? Nagkataon lang, nagmamadali ba si Zia? Hindi siya nagmamadali. It's just that mas gusto niya at mas swak sa kanya yung isang Tyrone. 'Di ba? Na alam kung ano ang gusto niya, alam kung ano ang mangyayari at hindi pakiramdaman. Pero meron naman mga ibang kababaihan na katulad nga niya o hindi katulad ni Zia na malakas din naman makiramdam. 'Di ba? At minsan kapag babagal-bagal si lalaki, sila pa yung hihila. 'Di ba? Kaya nga meron kayong Ate Bettina. Sabi niya nga ay nako, kapag ka naramdaman ko, tinatanong ko na. 'Di ba? Sinasabi ko na. Parang gusto rin kita, tayo na. Boy. Yeah. Tama na yan. Hindi, pero may mga ganun nga kasi. Tapat-tapat lang yan, mga kapamilya. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Habang ginawa mo pa akong patron ng mga masigasig sa life. Tsaka, Na mga baby girls agresibo. oo. Baka bigla akong dasalan ng mga natin mga baby girls natin, nakakaloka ka po Oras natin, 2:10, kapamilyang kamorkada. Uy, nakakatuwa, ang dami ng madlang people natin. Nakatutok pa rin hanggang ngayon. Thank you po sa inyo. Oo naman. Maraming salamat. At syempre sa ating digital team ng Dear MOR, na buhay, Dan Capucion and si Sir Makoy. Ayan, sige, ang kanilang kwentuhan din at mga reaksyon, habang tayo kinilig, mga kalalaking tao ng mga kinilig, naiyak, ganyan. Hindi na nila malaman ngayon kung ano mararamdaman nila. Nakakatuwa nga, ang ingay-ingay nila sa GC. So eto na, ipa-flex na natin sila. Maraming salamat sa mga dramatista natin ngayong araw na ito. Hayaan nyo, next time may picture na. Ayan, si Zia, thank you kay Cindy Bacera, nagbosa sa kanya. Ayan, si Chan naman ay ginampanan ni Dave Osilios. Thank you. Eto, ang manok natin na si Tyrone ay ginampanan ni Warly Alagao. Bakit mo? Iba talaga kapag kayo may control na mga pa-effects ay talo. Ayan, Warly, salamat. Si Angie, yung isang friend pa, ay ginampanan naman ni Jamie Rivera. Salamat po! Akalain mo may mga workmate pala doon? Ay, tapos na. Meron. Hindi ko na yung mga workmate. Workmate 1, si Dan Capucion. Ayun, at si Kenneth Ansero. At syempre, ang ating writer for today ay si Warly Alagao.
Thank you, Warly. Thank you din sa ating editor. Maraming salamat. You know who you are. Hindi Huwag na na natin inaabot yung... pangalanan. Galit na galit si Popoy. Para hindi siya nakamove sa pagkatalo niya today. Nakakaloka. Okay. Sa Lunes pong muli, kapamilyang Kamorkada, dito pa rin sa inyong online tambayan tuwing alas 12 ng tanghalian, Dear MOR. Ako po yung nag-iisang ate girl, ate mo maganda, Ina Briones. Yun, at syempre, si Dan Capusyon po yung editor namin. Maraming salamat. Oo. Maraming salamat. Ang galing ng Uy, pagkaka-edit. Kaya may nagtatanong din daw, sino yung vendor Oh. ng fishball? Ayun Bakit hindi daw lang. napasalamatan? Jamie Rubio. Si Jamie Rubio pala yung isa. Kay talaga. Kaya sabi ko, may iba bang bago? Yan si Jamie Rubio. Thank you, Agi. Ayan si Jamie Rubio yan. Ayan, maraming salamat. At syempre, nakasama nyo naman po ako mga kapamilya. Ako po si DJ Popoy. That's my Goa Popoy. Jamie Rivera. Bye! Jamie Rubio. Stay safe, stay healthy, and of course, stay happy mga kapamilya. Ha? Mag-iingat po kayo. Happy weekend.